Sa halip na ang impeachment court, ang pag-initan dapat daw paghandaan ng prosekusyon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa tagapagsalita ng korte. Giit naman ng House Prosecution Panel, hindi nila inaaway ang korte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Isang linggo na matapos ipag-utos ng impeachment court sa Kamara ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Buwelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi nga po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Giit naman ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang sa impeachment court na kumilos base sa konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin away. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Wala pa raw desisyon ang prosecution panel kung kailan ipapadala ang kanilang sagot sa impeachment court. May hihingin pa raw silang klarifikasyon mula sa korte. We want a clear understanding of what they really want. Kasi yung kanilang order of returning it is so irregular. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, wala sa rules ng impeachment court na dapat hingan ng sertipikasyon ng Kamara. Wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung House to the effect na nasunod yung 1-year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila eh. Bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association o PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. Lahat tayo ay nababagalan sa pag-usad ng impeachment complaint diyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Naniniwala raw si Puno na walang dapat question na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress tungo sa 20th Congress. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas. Klarong-klaro naman doon na yung impeachment court is a continuing body. Okay. Yung papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Hindi na ito dapat maging issue. Tama ho ba? Opo, kung susundin nila yung case law dyan, yung jurisprudence, yung practices. Hindi na dapat pag-usapan yan. Sa Lunes ang palugit kay Vice President Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.